Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako nga po pala si Siti Aina ko sa Insaripada. So, ang aking pong tatalakayin ngayon ay patungkol sa Arabic morphology, which is, ito po ay um, comprehensive video guide lamang po. So, before that is ating pong sisimulan kung ano po ba ang ibig sabihin ng Arabic morphology. So, pag sinabi nating Arabic morphology is an Arabic language self-science known as sarf. So, it is referring roughly to what we know as morphology as well as etymology. It is a subject through which one learns the internal assembly of a word by way of patterns of vowelization and introduction of extra letters or what we call a template. So this meaning is include tense, voice, and added connotations such as the notion of seeking in attached example. So, katulad na lamang po ng aking ibibigay na mga halimbawa ngayon, which is, ang unang-una riyan ay ang nasara. Pangalawa ay ang akala. At ang pangatlo ay ang daraba. At ang pang-apat ay ang karaa. And ang panglima is ang jalasa. So, kapag sinabi natin itong number 1, narasa, ibig sabihin is, siya ay tumulong. So, ibig sabihin, ang past tense ng nasara is tumulong. So, ibig sabihin, yun yung given dito sa number 1, which is ang tumulong. And ang present tense niya is ang yansuru. Pag sinabing yansuru is, siya ay tumutulong. So, dito kanina, di ba, ang sinabi natin, ang given example natin is, itong nasara is, siya ay tumulong. So, ibig sabihin is, past tense na siya, ibig sabihin tapos na, tumulong na siya. And ang present tense naman na binigay natin is, yansuru, which is, tutulong pa siya or gagawin pa lang niya. So ang added Arabic letter dito is ang ya. Kaya nabanggit na yansuru kasi may na-add na Arabic letter sa kanya, which is ang ya. So kapag wala yan, hindi mababanggit na yansuru at hindi siya magiging present tense. So, ang ikalawa ng example na aking binigay is ang akala. Akala means kumain. So, ibig sabihin, tapos na. Tapos na siyang kumain. Akala. So, ang ating present tense naman, kapag hindi pa siya, kumbaga pa-start pa lang is, ibig sabihin ay yakulu. 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 So, ganun ang pagbasa sa pangalawa, which is kumakain. So, ibig sabihin is ang present tense ng kumakain or akala means yakulu. So, ano ang inad dito na Arabic letter? So, ibig sabihin, ya. Ya ang na-add sa word na binigay natin sa number 2. So, ang kanyang root word naman is alif, kaf, and lam. So, dito muna sa number 1 is ang root word ng number 1 is
nun, sad, and ra. So, yun ang root word ng nasara. So, ganun din sa pangalawa, which is ang alif, kaf, and lam. So, tumungo naman tayo sa pangatlo. Ang aking binigyan na example is daraba. Daraba means pinalo. Pinalo. Daraba. Pinalo. Ang ating present tense naman is yadribu. Yadribu. So, ang dinugtong dito or ang inad dito na Arabic letter is ang ya. So, ano ba ibig sabihin ng yadribu? So, ang yadribu is umapalo. So, ibig sabihin, bago pa lang siya, umapalo. Bago pa niya, papaluin. So, dito naman sa past tense niya is pinalo. Ibig sabihin, tapos na. So, ang kanyang root word naman is dad, ra, and ba. Dad, ra, and ba. Kaya sinabi na daraba, which is ito yung past tense niya. So, tumungo naman tayo sa pang-apat. Ang ating pang-apat is qaraa. Qaraa. So, ang halimbawa na lang yan is qaraa means yun nga, siya ay bumabasa, like ganon. So, qaraa means, pagka sinabi natin sa past tense, is qaraa means bumasa. Bumasa. Siya ay bumabasa. Siya ay bumasa. So, kapag sa present tense naman, yakra'u. Yakra'u means nagbabasa. Ibig sabihin is bago pa lang siya magbabasa. Yakra'u. Yakra'u. So, ang kanyang root word is kaf, ra, and alif. Kaf, ra, and alif. So, naintindihan niyo naman yung pang-apat. So, tumungo naman tayo sa pang-lima. So, ang ating panglima is ang jalasa. Jalasa. Jalasa means siya ay umupo. So, ibig sabihin is siya ay nakaupo na. So, past tense niya yun, which is ito. Siya ay umupo na. Jalasa. Jalasa. So, ang kanyang present tense naman is yajlisu. 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 Ibig sabihin, siya ay uupo pa lamang. So, yajlisu. So, ano ang root word ng yajlisu? Yajlisu or jalasa, ang root word niya is jim, lam, and sin. So, nag-guess nyo naman din kung ano yung aking mga binigay na halimbawa or aking in-explain sa araw na ito. So, yun nga, ang mga idinagdag dito na Arabic letters is ang dinagdag dito is ang ya. Ya. Unang-una is ang yansuru. Ya. Yansuru. Ang pangalawa naman is yakulu. 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 Ang pangatlo naman is yadribu. Yadribu means pumapalo. Pumapalo. Yadribu. Ang inad dito na Arabic word or Arabic letter is ang ya. So, dito naman is yakra'u. Yakra'u means nagbabasa. So, ya din ang naad dito. So, ang pang-last naman is yajlisu means umuupo. So, ya din ang nadagdag na Arabic letter dito.
So, ang akin rin po itinalakay is, I'm sure po na nakakuha rin po kayo ng kahit konting kaalaman sa aking itinalakay sa araw na ito is kahit konti or 5 lang po ang aking binigay is alhamdulillah or inshallah is may nakuha po or may nabigay po ako sa inyo or may natutunan po kayo sa aking tinalakay ngayong araw. So, before that is, bago po tayo mag-end, ang akin po muna itatalakay kung ano po ba ang importance ng Arabic morphology. So, ang Arabic morphology is matutulungan po tayo na ma-enhance or matuto po tayong makakapagsalita ng Arabic like dahil isa na rin po yan sa itinuro sa atin ng Islam na kailangan din po natin mag-aral ng Arabic language. Like, halimbawa rin po, kung balak po din natin mag-out of the country, like sa Saudi Arabia, kapag nakikipag-usap po tayo sa ibang lingwahe, is hindi po tayo mahihirapan kasi alam na po natin kung anong isasagot natin sa kanila. Or like, halimbawa is, ganito sa aking kinuhang kurso is an Islamic Studies, is kapag nag-explain ako or binigyan ako ng task na magsalita ng Arabic is hindi ako mahihirapang mag-elaborate kung ano yung may explain sa akin in Arabic. So, yun lamang po ang aking tinalakay sa araw na ito. I hope po na nakakuha po tayo ng kahit konting aral lang po sa aking itinalakay ngayong araw. Ako nga po pala si Siti Aina Hussein Saripada at yun lamang po. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.